At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay tumulo ang laway. Pati kababayan, tumulo ang laway sa yumi at ganda ng ating, yumi at ganda. Yumi at ganda plus at takot-takot na kayamanan pa. Kaya tumulo laway ng mga dayuhan maging ng ating mga kababayan eh. Hey, good morning! Puwersa, 99.9%. It's a puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Kumusta ang weather dyan sa inyong mga lugar-lugar? Ano po, dito sa amin sa Mikawayan, Bulacan, medyo maganda po ang panahon. Pag maganda ang panahon, mainit naman. Malinsangan, ano po. Anyway, buo na po ang Independent Kuno Commission for Infrastructure. Ito po ang kikilatis sa daluyong ng korupsyon, di lamang sa flood control project sa scam, kundi maging sa iba pang mga infrastructure. Kasi ito ay ICT, Independent Commission for Infrastructure. Bakit hindi kasi sinama yung ayuda? Pambihira, At saka yung MOOE, nako, napakalaking. At saka yung sa PhilHealth, PhilHealth scam, maging sa Bureau of Customs, sa LTO, sa lahat dapat ng ahensya, dapat ito ay Independent Commission for Corruption, Independent Commission Anti-Corruption. Yun ang dapat, Anyway, sila ang may decision yan eh. Wala naman tayong magagawa eh. Wala nga ba? Meron po tayong magagawa, ano po. At syempre, bukod sa pagsisiyasat, ano po, sila din po ay, ginagawa nila yung pagsisiyasat upang mapanagot ang mga salot na kurakot. Yan, Ang kahindik-hindik na tanong. Tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili-sarili. Una, tunay nga bang independent? At kompletos, yan yung pangalawa, kompletos recados nga ba? Hindi. Pagka tunay siyang independent, dapat kompletos recados. Ano po? Ito pong ICI, para magawa nito ang kanyang mandato. May supreme power, pero wala naman siyang contempt power o coercive power. Pero may paliwanag naman ng Pangulo dyan. Doon na lang magpangita kanya sa ombudsman. Pag hindi po nila inupad yung patawag sa kanila, o kaya yung mga ebidensya hinahanap sa kanila, ay doon magkakaalaman. Doon ang ombudsman kasi may contempt power. Mas matindi kaysa dito sa investigasyon na ginagawa sa House Representatives at Senado Representatives. So yan po ating kikilatisin sa episode na to ngayong maulan, hindi na maulan, maganda po. Maganda. Lunes po ngayon. Lunes, 15 na po ng Setyembre 2025. Sige. Kapit na kayo ng todo. Baka kayo ay malaglag sa kinaupuan nyo. Pero bago lahat, mga luma ay dapat at nararapat, karapat-dapat nating palitan na sa 2025, 28
halalan 2028 ng mga team juror, advocate candidates, ano po, abay, pahirit po muna ng suporta sa ating pong juror, YouTube Juror Advocacy Channel, ano po. I-subscribe. Libre naman po, wala ko kayo alalahanin babayaran, ano po. At paki-like, ano po, give it a big, big, big thumbs up. At paki-share. Malaking ambag na po yon sa atin pong advokasya. Kasi magkakaroon po, mamumonetize po yung ating mga video. At syempre, kikita ang inyong lingkod, may pambayad sa internet, at sa ano pa mga overhead expenses. At para na rin maipagpapatuloy po natin ang serbisyo publiko. Natunay naman na ito ay kapaki-pakinabang para sa lahat. Lahat sa atin, halos lahat, kung hindi man lahat, sa puwersa 99.9% sa puwersa. Hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi sa mga susunod pa natin sa rinlahi. Sa rinlahi kayo manggi, till His kingdom come. Kaya sige, pagbigyan nyo na ako. So, umpisan po natin ang ating kilatisan sa ating pong video komentaryo. Roll. BTR. Tingnan natin kung nasa na si BTR. Hanapin po muna natin. Ito na siya. Hindi pa iyan. Pero malapit-lapit na yan sa katotohanan. Alam, katotohanan. Dito tayo. Steady naman po kayo yan. Pamagat po natin ngayon ay agad, kalabuso, lahat ng sindikato sa gobyerno. Sindikatong gobyerno. Alright, so ating pong exhibit number 1, roll BTR. Music, please. Sustained, tuloy-tuloy. Mahina ho ba ang anyway, salamat mga batas? Mr. Cesar Chavez. Senator, bakit nangyayari ho ito? Systematic, organized, sustained, tuloy-tuloy. Mahina ho ba ang mga batas natin? Is this a matter of enforcement? Is it a matter of kulang ko ba tayo ng policy or is it about leadership, Senator? Good news. Sumobra na yung kanilang self-confidence na kung saan dinitrigger na nila yung public perception, dinitrigger yung public opinion, dinitrigger na yung public need, lahat ng tungkol sa publiko, sinarngan na nila yung paglamamata dahil nga hindi na control yung grid. Dahil hindi na nagkasado sa racket na may porsyento rito, may porsyento doon, sinagad na hanggang sa umaga sa ghost project para lang at kinita na. May mga kaya yung partiyan doon ako mismo nagulat na marinig ko sa mga counterfeit mismo. Pagka malaking proyekto, 0.5%, 0.5% ang sakoran. Pag maliliit na proyekto lamang, siyempre, maliit yung quantity, maliit yung volume, umaabot na 1%. So, sabagay, hindi na rin bagay ito kasi natatambahan ko 23 years ago, 2002, March 23, 2002. Yung aking unang freedom speech, living without first. At sinabi ko na doon, meron din share ang COA, mga resident COA ito. Sa flood control project, two-steps pa nga yung dapat na monitoring na para sundan kung tama yung implementasyon. Kasi sa District Engineering Office, once na may bumagsak na pondo, halimbawa, ang modus operandi kasi, yung isang mambabatas, magbabagsak based sa kanyang insertion. Diba, nagbagsak siya ng 10 billion pesos sa isang distrito. Kausap mo niya yung district engineer. Kasi karamihan naman, sa SARSEC, alam naman natin, yung appointment ng designation ng district engineer, malaki yung kinalaman dyan ng district representative.
although overlap, hindi naman pareho yung jurisdictional area ng engineering district at saka ng legislative district. So, nag-overlap din yan. So, bago ma-approve ang isang district engineer, karamihan, kailangan may basbas o kaya rekomendasyon ng district representative. So, doon pa lamang, mayroon ng solution. So, pagka nandiyan yung district engineer at binagsakan ng pondo, 10 billion, sasabihin niya, sa akin yan, bahala ka na dyan. Minsan nga, ang damita nga namin, hina-advance tayo 25% kasi kung tinatawag na thunder o yung performance ng insertion. So, 25%, nilunod-lunod na yung ng district engineer. Siyempre, contribution na yun ng mga sourcing contractors. Sandali muna ha. Steady ka muna dyan, Senlac at Cesar Chavez ha. Kasi mukhang hindi nasagot yung tanong eh. Kung saan napupunta-punta yung kwento, modus operandi, hindi naman yun na tinanong ni Mr. Cesar Chavez. Ulitin nga natin para magkaalaman ko ano talaga itinanong. Okay? Here we go. Pakinggan po natin mabuti ang tanong. Senator, bakit nangyayari ho ito? Systematic, organized, sustained, tuloy-tuloy. Mahina ho ba ang mga batas natin? Is this a matter of enforcement? Is it a matter of kulang ko ba tayo ng policy? Or is it about leadership, Senator? So ang tanong, malinaw ha? Bakit tuloy-tuloy ang daluyong ng korupsyon? Ano ba ang problema, Senator? Tanong ni Cesar Chavez ng DCRH. Ano po? Ito po ba ay kulang tayo sa batas? O baka naman yung pagpapatupad ang may diferensya? Saan po ba nagkulang? Saan tayo? Saan tayo nagkamali? Yun po ang tinatanong anak ng blaka anak ng blakang dalagang bakla. Ba't ganun? Ay, sagot lalayo ito yung modus operandi nila, bla 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 bla. Ala. So, kasi natin ito exhibit number 2. Sa madaling salita, malinaw, walang tumbok na sagot. Hindi naman sa ating tinatawaran ng kanyang kakayahan. Baka hindi lang masyado pang napag-isipan ni Senador Lacson yung tanong. Ito naman kasi si Cesar Chavez Dapat advance yung tanong mo bago mo interviewin. Diba? Pero yun naman talaga ang dapat na impromptu. Diba? On the spot. Diba? Ano ba ang problema? Kulang ba mga batas natin? O yung ating implementasyon sa mga batas ang nagkulang? Mamaya hihimay-himayin natin yan. Po. Meantime, exhibit number 2. Ito solusyon na sinasabi at tinatanong ni Cesar Chavez. Handog sa inyo na nakaupong Pangulo. Ano nangyayari? Bakit ang tagal naman? Isa pa. Ayan na. To the people about what has been happening concerning the ICI. At maraming tanong. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure. And that is the independent commission that we are organizing. And as of yesterday, this is the way the commission is going to be organized. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. And together with him are, of course, Dave Singson, who I think is familiar to everyone,
as the former DPWH secretary. But beyond that, he has always been working in terms of the commission that we are organizing. And as of yesterday, this is the way the commission is going to be organized. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. Justice Andy Reyes. He was a presiding judge of the Court of Advantage when we're doing this, when the commission is doing its investigation. And of course, the last member is Susana Fajardo, who is the country managing partner of SGV & Co. She is a certified public accountant, and she has, again, with her experience, and we are hoping to take advantage also with some of the experts that they have in SGV in terms of accounting, forensic accounting, all of these things that will be necessary. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included, and the answer is very simple. When I went to Baguio at tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigator naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that gave me, that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siya, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. So what are the commission's powers? Well, there was a long discussion, there was a discussion, of course, as to what were the powers to be granted to the commission. And the debate centered around whether they will have subpoena powers and they can also hold people in contempt. Well, upon discussion, we felt clearly that the subpoena powers were necessary. This is an investigative body. So what the commission will do is that they will investigate, they will call people in, they will subpoena records, they will conduct hearings, and once they have their findings, they will forward those findings to the proper agency. Should it be the Ombudsman? Should it be the DOJ? If it's an administrative case of government employees, Civil Service Commission, and all of the proper agencies, doon na sila magrekomenda. And if such personalities continue to avoid or not cooperate with the Ombudsman or the DOJ, dun sila makupunta. So we do not lose that power and capability to hold people in contempt should they not cooperate, should they not respect subpoenas, etc. So yun na ngayon ang ating sitwasyon. To the people about what has been happening concerning the ICI. At maraming tanong. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure. Okay, so, naku, marami ang tumasakilay dito. Marami din na nadismaya kasi marami umaasa na ang magiging chairman rito sa komisyon ay si Justice Antonio Carpio, former Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio. May mga umaasa din na si General Nicolas Torre ang magiging head
Pati ako maasang ganun eh. Ito pong ICI, ano po, pero hindi nga po yan nangyari. No, at wala po silang papel dito sa ICI na ito. At yung iba naman, lalo na yung mga Senadora Laila de Lima, Senador Tito Soto, umaasa sila na hindi lang 3, hindi lang 5. Dapat 5 o higit pa ang magiging mga bahagi o ang komposisyon nito pong independent Commission for Infrastructure. Pero hindi nga po nangyari. At syempre pa, ito yung mga agam-agam na nauna na eh. Wala silang coercive power eh. Wala po silang contempt power. Pag hindi po tumugon, yung pong kanilang sinusupwena o ang pinaharap nila, wala silang pamamaraan para mapanagot yung pong hindi tatalima. So, mamaya imahimayin natin yan kasi meron mas maganda kaysa riyan eh. At saka matagal nang na-conceptualize yun. Matagal na naisip ng tao. Ano po ang suwaktong mekanismo upang tuldukan ang kurakutan sa alinmang gobyerno. May angkla eh. Para yung mga nakapwesto sa buong gobyerno ay talagang tatalima, susunod, igagalang ang mga prinsipyo ng demokrasya. Matagal na pong napag-isipan yan at matagal na pong ipinatutupad. Tried, tested, and proven na for centuries. Anyway, ito po yung ating exhibit number 3. Roll, BTR. Ano ho ba ang dulo? Anong end state ng privilege speech ho ninyo? Meron ho ba itong part 2? Ang dulo ba nito ay prosecution? O ang ano ho ba ang dulo? Anong end state ng privilege speech ho ninyo? Meron ho ba itong part 2? Ang dulo ba nito ay prosecution? O ang dulo nito ay a new legislative measure? Yun o. Alam mo, the bigger challenge will come after nitong mga, hindi lang yun sa aking privilege speech. Naglalabas ano, parang ano, kung saan sana lumalabas ngayon yung mga anomalous na mga flood control projects. Sana, yung sumbong sa Pangulo.ph website, hindi lang na-limit sa mga flood control projects. Sana, ma-expand na ito to include all infrastructure projects na kung saan may access, may direct line ng publiko sa Office of the President para i-report yung kanya na mamonitor. Ang pakalaking tulong sa amin ito, sa aking mga staff, kasi yung group coordinates exacto, hindi pwede maikaila na hindi dito yung just project, hindi pwede maikaila na dito yung anomaly sa proyekto. Ang dulo nito, sana, we are all hoping na sana meron managot. Sana meron malalaking tao na makasuhan, prosecute, makonvict at makulong. Para na sa ganun, huwag man pamarisan. Kasi habang may nakita yung ating mga ibang kasamahan na nakakaligtas naman yung mga naakasuhan, ano, tama marisan. Pero kung makita lang hindi lunsot, yung tinatawag ko nung magsinunga sa law enforcement ako, yung certainty of punishment, yung accountability. Pag wala makitang accountability, wala makitang certainty of punishment, mawiwili yung mga dati nang gumagawa at may encourage pa yung mga hindi dating gumagawa. Alright. Chen, ano ho ba ang dulo? So, anong end state ng privilege speech ho ninyo? Meron ho ba itong part 2? Ang dulo ba nito ay ayusin muna natin sa dalilang Mr. Senator. Hold your horses! Okay, so malinaw na ang wish list ni Senlac kailangan may mapapanagot. Kasi kung wala mapapanagot, abay, wala kwenta ito. Teka muna. Kailangan pa ba natin i-memorize yan? Di ba memorize na natin yan? Noong pong nag-people power po tayo,
no, ang tema po noon, kumbaga ang underlying current po noon, ang layunin po noon ay social justice. Kailan mapanagot itong mga abusado sa gobyerno, mga salot na kawatan, na kurakot, ano ho. So nagpalit po tayo ng saligang batas at idinagdag po natin doon yung Office of the Ombudsman. Pambirang pati sa may pa-ombudsman pa tayo, ano ha? Meron tayong mga constitutional body, independent constitutional body po ito, by the way, ano po? Kasama riyan, siyempre, nasaan ka na? Kasama riyan yung ating Comelec na naging Comelec Cotong. Ano po ba? Ano po ang mga kasama dyan? Office of the Ombudsman, yung Kowatong, andyan din, ano ha? Sandigan Bayan, pambihira, ano ha? At may mga isinabatas pa, Anti-Corruption, Graft and Corrupt Practices Act, bla bla bla. Anyari, bakit imbis na lumakas, ano po, ang ating laban kontra kurakutan, abay, lalo pa tayong napapalautan. Ano nangyari yun? Lalo na mayagpag po eh. Ang mga salot na kurakot, sa gobyerno, lalong ang na-empowered, yung mga iniluklok ng kumulikotong sa gobyerno, pambihira pa kaysa pati. So, paano nangyari? At siyempre, sabi ko nga, yan po ang ating kitilatisin ngayon. Opo, kitilatisin po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Diyan lamang po kayo. Dito lamang po ako. Kapit-kapit lang po kayo sa mga kinaupuan nyo. Baka kayo ay malaglag bigla. Opo, diyan. May hinahanap na naman ako eh. Dito natin sa taas. Baka nandito siya. Ito nga siya. So, saan po yung ating sindikatong gobyerno. Right? So, nagkaroon po tayo ng panibagong saligang batas at nagkaroon nga po ng Office of the Ombudsman. Ano po? Where na yung Office of the Ombudsman? Narito siya. Yun. Yan nga muna kaya ano natin. Ayan. Atlas mo muna konti. Ayan ha. So meron po tayong Office of the Ombudsman. Palaki natin para lalo siyang lutang na lutang. May Commission on Audit pa. At siyempre lahat ng ahensya ng gobyerno, Local Government Code, yung DPWH, yung ating pong DSWD, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasi nandun yung pondo eh. Di ba? Meron mga resident co-auditors. Meron pa nga resident ombudsman. At meron ding opisina doon sa mga local government units. Ito pong ating Department of Interior and Local Government. Sila po nagsisilbing mata, tenga, bibig ng natin po ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino kung saan nananahan ang kataas-taasang kapangyarihan. Ay mga inutil! Ito, constitutional bodies pa po ito. Itong itinatatag na ICI, presidential order lang ito. Presidential Commission naman po ito. Diba? On infrastructure. Diba? So, ano ang pangil meron ito? Di wala nga pangil ito katulad na sa Office of the Ombudsman eh. Kung yung Office of the Ombudsman, OWA na si sindikato, ito pa kaya ang hindi? Ang bira ka naman, PBBM, di ko tinatawaran ng inyong kakaya mag-isip, pati na yung mga ayudante riyan sa pangunguna,
ng inyong Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero tingnan niyo naman ang sitwasyon po natin ngayon. Para po maintindihan po natin talaga ang tunay na kwento. Ano po? Kilatisin po natin ang anatomiya ng budget allocation sa ating bansa. Kasi lahat ng kinukura-kutable funds, yun ang gagaling sa ating mga budget allocation. Di po ba? So ito po ang ating ba't nandiyan ka? Iho. Dapat dito ka sa kabila. Dito na kaya natin siya kunin para mas maganda. Hindi naman natin iata sa bante ito. Hindi din. Ayan. Okay. So ito po. Supreme Court slays FIDAP. Pinaslang ng Korte Suprema ang FIDAP noong pa pong 2013. November 19, 2013. So maraming pumalakpak po rito. Sabi ala na, hindi na mapapakikialaman ang pork, wala ng pork barrel ang mga mambabatas, ang mga senador at ang mga kongresista. Sa PIDAP, batas po kasi yun may budget allocation ang senador 200 million. Yung 100 million doon, hard funds, para sa infrastruktura po yan, para sa mga basketball court, mga multipurpose hall, kalsada, farm to pocket road, mga tulay-tulay, isama mo na rin dyan, siyempre yung flood control, at yung 100 million soft funds naman po yun. Pwede ibigay sa kanila, kunin nila cash, at yun yung ipamumudmud po nila bilang mga ayuda, yung KBL, kasal, binyag, libing, pagka yung may mga mamamayan na lalapit sa kanila, na walang pambayad sa taol, yon yung mga ganun-ganun. Sa mga kongresista naman, meron silang 70 million. Out of 70 million, 35 million doon soft FIDAP funds. So, yun, pwede nang kwartahin yun. At yun nga, pamimigay nila sa kasal, libing, binyag, pang KBL. At yung another 35 million, yan naman yung kanilang hard FIDAP funds, pang infrastruktura. So dahil nawala na nga yung PIDAP, pumalakpak ang marami sa atin, lalo na si Greco Belhica. Kasi siya yung isa sa mga promotor noon. Ang tanong, kapalapalakpak ba talaga yun? Tayo ba nakinabang dahil sa pinaslang ang PIDAP ng Korte Suprema? Hindi. Lalo kamo tayong nawendang. Lalo po tayong napalautan. Lalo po tayong napagnanakawan kahit sa tanghaling tapat. Isipin niyo po, nauso ngayon yung palakasan. Kung ikaw ay anak ng presidente at pangalan mo ay Pulong, hindi lang naka-confine o hindi lang limitado sa 70 million ang PIDAP mo, umabot ng 51 billion. Kung ikaw naman ay isang Gloria Macapagal Arroyo at Cynthia Villar na nagluklok sa pwesto kay Digonggong, maging yung Amy Marcos, yung iyong PIDAP hindi lamang 70 million, bilyones, bilyon, nakawindang, di po ba? So malinaw po na hindi po tayo nakinabang sa pagpaslang sa pork barrel. Kasi hindi naman talaga nawala Binago lang nila ang kanilang tawag, budget allocation. So instruction ng primero, bago mag-umpisa ang budget, i-determine nyo na mga senatong at mga congressman, i-determine nyo na kung ano yung inyong paglalaanan ng budget allocation nyo para sa susunod na taon. At yung laki naman, ulit ng budget allocation mo, conforme. Pag ikaw ay malapit sa kusina,
skyrocketing high. Sky is the limit. Bilyones. Ano po? Pag ikaw naman ay medyo suway-suway lang, kaya sabi ng mga Arabo, di ba? Suway-suway. Medyo hindi masyadong malaki ang pondo mo, limitado. Maaring bigyan ka ng 100 million, 50 million, 40 million, depende sa kung gaano kalakas ang kapit mo. And then, kapag ikaw ay kontra-administrasyon, zero ang iyong budget allocation. Ano po? Ngayon, paano naman nakakapondo itong mga kumukontra sa ating sa administrasyon? Unang-una na rin, itong mga makakaliwa, itong mga progressive bloc, makabayan bloc, ano po? Kasi madalas yan, kontra administrasyon yung mga yan eh. Pero magtataka ka, nagkakaroon sila ng pondo ha. Bakit ka mo? Diyan ngayon pumapasok yung budget insertion. Pagkatapos na magbalitaktakan ang mga congressman at mga senatong, at pagka meron po silang hindi tugma sa mga panukala sa GEA, ano po, yung government blah 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 appropriation, budget sa buong taon, ano po, magkakaroon sila ngayon ng Bicameral Conference Committee. Binubuo ito ng mga congressman at mga senator. Ngayon na grupo ito. Meron pa palang mas maliit pa na Bicam. Ito. At yun ang magpapasya doon sa mga tinatawag na insertion. Ito wala talaga sa budget eh. Pero po pwede na ipasok, i-insert, isingit. Mahilig sa singit po itong mga to. Paningit, todo ambisyon. So, pagka ikaw ay kamukha ni Chua ba? Ni Chua o Chua? Chua yata yun. Tama. Na chairman na appropriation committee, hindi lang pagiging chairman na appropriation committee ang kanyang nga ay pinanghahawakan anting-anting. Siyempre, kailangan malapit ka dun sa speaker. Po? At yung speaker naman, siyempre malapit dun sa presidente. Para wala nang angal. Walang aangal. So, sa buhatan yun eh. Hindi po ba? So, pag sinabi, sige ko ba siya? Ang bihira. Anyway, yung chairman na appropriation committee, ito man ngayon, ang kumbaga ay kakasapotin ng mga congressman na walang budget allocation. Boss, baka naman pwede mo na akong batuhan dyan ng kahit na konting pagtingin. Hindi po ba? Sige, usap tayo. Magkano sibakan? Babatuhan kita na 100 milyon. Bigay mo sa akin ng 40 milyones. Tapos yung the rest, ikaw nang bahala doon sa iyong kontraktor. Di po ba? Boss, hindi niya nung congressman. Kontraktor kayo, di ba? Hindi kayo na rin ang kontraktor ko. Siyempre, naunahan mula ako, yan talaga sasabihin ko. Minsan nagkakagulangan rin sa pagitan ng congressman, maging na senatong, kasi isa lang naman ang kanilang modus operandi. Kaya itong mga congressman at senatong, naggumagawa sila ng mga dami ng mga korporasyon, ng mga construction company. At siyempre, babrasuin nila yung taga-pick-up, aprobahan mo yan, akin yan. Diba? Sa buhatan kasi yan. Ganyan ang modus operandi nila riyan. Hindi ko sinasabi na meron akong solid ebidensya. Sinasabi ko lang, mataas ang porsyento, 99.9%. Ang posibilidad na may ganong pangyayari, ganong ganap yan. So, para sigurado at hindi lamang sigurado hindi sa magugulangan